Mga kababayan, may pinaka-latest update tayo sa kaso ni Axle. Mga kababayan, as of December 17, i-wrap up ko lang yung ulat na naipublish sa Philippine Animal Welfare Society dated December 16, mga kababayan. Si Attorney Juan Cabrera, yung director ng PAUS, mga kababayan, nagpadala ng mga tauhan doon at mga volunteers sa mismong napangyarihan sa Saklit, Sadanga Mountain Province, mga kababayan. Noong nangyari ang pagpatay kay Axle, mga kababayan, is December 4. So nagpadala si Attorney Cabrera ng representative doon at may mga kasama siyang mga nagbo-volunteer na mga animal welfare advocates, mga kababayan. Pinuntahan nila mismo yung Saklit, Sadanga Mountain Province, kung saan pinatay yung kawawang aso, mga kababayan. So from Cubao, Quezon City, bumiyahin sila ng 12 hours papunta doon at nagkandak sila ng follow-up inquiry. Nagtanong-tanong sila doon tungkol sa nangyari at kinakausap nila yung barangay kapitan mismo, mga kababayan, at saka yung mga tao na nandoon nung pangyayaring yun. Ngayon, umano'y noong December 4 na yon, nung pangyayari na yon, nagkaroon daw ng relief distribution doon nung time na yon. At umano'y nandoon yung hippie mismo ng Sadanga Police Station, mga kababayan. Si Police Captain Nestor Pagoon, mga kababayan, ito yung acting Chief of Police ng Municipality of Sadanga, mga kababayan, nandoon umano sa pinangyarihan at ang concern ng PAUS, bakit hindi umano hinuli yung pumatay ng aso? Yun ang pinagtataka kung bakit. At isa pa, umano'y 3 police precincts ang pinuntahan ng mga ito bago sila makakuha ng authenticated police blotter report sa nangyari. So napuntahan pa daw nila 3 police precincts pa daw bago nila nakuha yung authenticated police report nitong pagkamatay ni Axle, mga kababayan. So, yun na nga, nagtanong-tanong sila, kinausap nila yung mga tao, barangay kapitan, pati yata yung pet owner mismo. For a possible, makakuha sila ng mga witness, mga kababayan, na magtestify sa pangyayari. Unfortunately, hindi sila nakakuha ng magtitestify o magwi-witness para sana masuportahan ang CCTV footage, yung electronic evidence supported by testimonial evidence on a person who witnessed the actual killing of the dog. Yun ang matibay na basihan sana, mga kababayan. So hindi sila nakakuha. So balik tayo ngayon sa sinasabi na mayroon ng naisampa na kaso. Ang Sadanga Police Office nag-file na umano ng kaso sa Mountain Province Provincial Prosecutor's Office, mga kababayan. 3 beses umano sila naghain ito bago tinanggap ng prosecutor, Provincial Prosecutor Office, mga kababayan. So, nandyan yung
statement ni Police Colonel Marcelo Pulig nandyan sa taas na umano'y sinampahan na ng kaukulang kaso after 3 attempts. So ibig sabihin, kung tinanggap ng Provincial Prosecutor's Office ang kaso, mayroong credible witness na nagsusupport doon sa electronic evidence, which is the CCTV footage. Kaya tinanggap yung case, mga kababayan. Ito, balik tayo sa theory ng Philippine Animal Welfare Society, mga kababayan. So, from Cubao, biyahe sila sa papuntang Buntok, Mountain Province. Andun yung provincial capital ng Mountain Province eh. Ang pinapapunta ni Attorney Juan Cabrera doon, itong si Jinel Ansito, mga kababayan, at may kasama siyang isa, yung nasa taas, na ayaw umano magpangalan. So, he is an animal welfare advocate, volunteer, mga kababayan. Biruin mo, mga kababayan, ha? Thank you. Thank you so much kung sino ka man, sir. Maraming salamat sa pagod, panahon, oras, pera na ginugol mo rito sa kaso nitong ni Axley para makakuha ng hustisya. Ngayon, mga kababayan, ito na. Dala-dala nila yung mga affidavit na ginawa ng PAOS legal team. Dala-dala na nila at pumunta sila doon sa Provincial Prosecutor's Office sa harapan mismo ni Prosecutor Ringo Sumidka. Sa harapan mismo ni Prosecutor Ringo Sumidka, mga kababayan, sa Provincial Prosecutor's Office of Mountain Province, pinanumpaan nila. They sworn their affidavit sa harapan nito ni Prosecutor Sumidka. So pinapaantay sila. After 6 hours, mga kababayan, biruin mo ganong katagal sila nagantay. Nung lumabas si Attorney Sumidka at kinausap sila ulit, sinabihan sila na hindi niya ma-file ang kaso gawa ng walang credible witness at saka hindi authenticated ang CCTV footage, mga kababayan. So the prosecutor refused to receive and file the case because of the lack of credible witness and unauthenticated CCTV footage, mga kababayan. Yun ang findings ni Prosecutor Ringo Sumidka, mga kababayan. So hindi tinanggap. Umano'y nakausap pa nitong ni Prosecutor Ringo Sumidka si Attorney Juan Cabrera through cellphone. So pinapaliwanag siguro nito ni Prosecutor Sumidka kung bakit niya hindi matanggap ang reklamo, mga kababayan. So ngayon hindi natin alam, dalawang teorya ito. Ang Sadang Police Office at saka Mountain Province Provincial Police Office nagsabi na may kaukulang kaso na umano na isinampa laban nito kay Erwin Fagini. After 3 attempts. So sa pangatlong pagkakataon, tinanggap na daw umano ng Provincial Prosecutor's Office. Yon ang teorya ng kapulisan sa Mountain Province, mga kababayan, Ang teorya naman sa PAOS, iba. So hindi natin alam, mga kababayan, kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo nito.
Kasi kung gusto niyo yung makita yung post ng ah, PAOS mga kababayan, nandyan sa official page nila. Tingnan nyo. Philippine Animal Welfare Society official page. Nandyan yung sinasabing hindi tinanggap umano ang inihabla nilang kaso laban nito kay Erwin Pagini mga kababayan. At yung sa theory naman ng kapulisan natin sa Mountain Province, through Police Colonel Marcelo Pulig, nandyan ngayon sa taas yung post niya na na-file na daw yung kaso mga kababayan. So hindi natin alam antabayanan natin ito mga kababayan, hindi natin lubayan. Kasi ang sabi ng PAOS, hanapan talaga nila ng hustisya si Axley mga kababayan. Yun ang pangako ni PAOS Director Attorney Juan Cabrera mga kababayan. At saka iba pang mga welfare, animal welfare advocates dito. Itong Animal Kingdom Foundation, nagsubaybay din dito. Maraming nagsusubaybay dito mga kababayan. So, wag mo na kayong magpapaniwala sa mga kumakalat dyan na balita. Nasa news page ng ABS-CBN yung statement na ng kapulisan ng Mountain Province at saka Sadanga Municipal Police Office. Nandyan sa kanila, nandyan sa statement nila, dyan sa page ng ABS-CBN News na naisampa na daw umanong kaso. So, di natin alam kung kanino tayo maniniwala dito. Pero para sa akin mga kababayan, I prefer to believe the theory of PAOS mga kababayan. Kasi mukhang mukhang may basihan